Kapag sabay-sabay kayong kumakain, buong pamilya, sa hapagkainan, magkakaroon ng positive mindset ang bata. So, dito nabubuo yung kanyang view or pagtingin niya sa mundo. So, ang unang mundo ng bata, basically, hindi yung paaralan eh. Ang karamihan sa mga parents, lalo na nanay, ang akala nyo, yung school. Hindi yun ang unang mundo niya. Hindi rin yung social media, hindi rin yung mga tropa or barkada. Sino ba, ano ba ang unang mundo niya? Siyempre, ikaw, yung bahay. At ang pangatlo, yung hapag. Kapag ang bata, lumalaki siya sa kainan na mayroong kwentuhan, mayroong tawanan, may eye contact, may presence. Nako, alam nyo, if only you can understand the meaning of fun. Alam nyo, yung hapagkainan, ako, pag pinag-uusapan ko lagi yung having fun while having meal time, alam nyo, nag-goosebumps pa rin ako hanggang ngayon eh. Kasi I cannot really imagine how this kind of itong klaseng ganitong practice pala, paano kayo, yung nahuhubog minsan, yung hubog yung mentality mo talaga, yung mindset mo, how you think things, how you look at things, no? Ako, sa totoo lang, I get teary-eyed eh, if I speak or if I tell na nako yung fun time. Nakakalungkot kasi minsan na may mga parents, mga magulang na hindi, pag nasa hapagkainan serious, dapat napaka-serious. Hindi tayo dapat serious. Guys, use hapagkainan. Gamitin natin yung hapagkainan to have fun together. Alam nyo, kapag tayo ganoon, we make our meal place, ang meal dining table natin to be fun, to have meaningful conversation. Anong pumapasok na message dun sa subconscious mind ng bata? Number 1, safe ang kanyang mundo. Pangalawa, may nakikinig pala sa akin. At pangatlo, may lugar ako dito sa pamilya ko. Pero, guys, ito, kapag ang hapagkainan, kung ang hapag ninyo, punong-puno ng sermon, ito pa naman yung favorite natin, kung kailan kakakain, tsaka bibirahan, no? Tsaka titirahin ng tatay, di ba? Doon ka pagagalitan, doon ka bibigyan ng comparison, o kaya naman, binibigyan ka ng correction. Or ito yung pinakamalupit, kanya-kanyang cellphone. Hindi lang sa restaurant, pati sa bahay, ang dami ko na nakikitang ganyan. Kung kailan kakain, andun lahat, nagsilabasan ang tablet, ang cellphone, lahat naka-cellphone. Nagpipicture pa doon sa ulam, no? Ulam. Yun. Nako, ano ba ang matutunan ng bata kapag ganun yung practice natin? Una, kailangan ko palang mag-ingat. Pangalawa, anong naisip niya? Ay nako, baka mapagalitan ako. So ano mangyayari? Mananahimik na lang. Hindi na siya magsasalita. Kakain na lang. Minsan nga, yung mga bata, lalo na pag mga teenagers, kakain lang, ilang subo lang yan. 2, 3 subo, tapos na. Bakit? Ayaw niya makita mga magulang niya. Puro sermon, puro correction. Diba? So, hindi mo man sabihin, pero ito guys, yung mga nararamdaman ng mga anak natin. So, at ang energy, no, ang energy na nararamdaman niya dun sa hapag, alam nyo guys, dala niya yan, no? Dala niya yan sa school. Nadadala rin niya din sa kanyang relationships at nadadala rin yan hanggang sa kanyang adulthood. Napapractice niya rin yan. Yan yung magiging culture niya. Yung magiging mindset niya pagdating sa adulthood.